So, katakataka naman po talaga mga ate at kuya yung yaman. Thank you so much, Ramjor Naloro. Ayan, from Canada. Nakakapagtaka talaga kung saan nanggagaling na balon na malalim, no? Dun sa balong malalim galing, kung saan tumatabo si Taning ng yaman niya ngayon, 'di ba? Kasi apakayaman ni Taning, kaya niyang na-afford niyang mag-aral sa UK, yabang na yabang siya, kuripot daw siya. Kuripot, kadali-dali mong hiraman ng 100K, oh, kaututan mo. Gusto kasing palabasin ni Taning na ano eh, na dito niya nabanggit 'yan, yung kanyang pagiging matipid, thrifty. Hindi character trait sa mga Bulakenyo 'yan, yung pagiging matipid. Oh, ang kilala sa pagiging kuripot, matipid ay ano, mga Ilocano, 'yan. Ang mga Bulakenyo hindi kilala sa pagiging kuripot. Diyos ko po, dai-dai mong properties. Well, maybe isa dapat sa quality traits ng mga Pilipino 'yan na magtipid ka, maging wise ka sa iyong finances para makabili ka ng mga properties. 'Di ba si Taning mamahalin ang sasakyan, hindi naman niya matanggi-tanggi 'yan. May bodyguard sa Pilipinas na ang alam ko ex-militar 'yun, na-meet ko na nga eh. Kasi pareho kami ng pinagtatrabahong radyo ni Taning dati, mga ate at kuya. Si Taning was one of the previous was one of the hosts of Karambola sa DWIZ, di ba? Sa mga Mawinians na matagal na alam 'yan. Ako naman po ay nasa tambayan sa DWIZ. Sila ay pang alas 8:30 yata ng umaga. What the heck? Ang program, kami naman po ay alas 12. So, noon time yung program namin. Yeah, dati si Nabanat Bay ang host, si Miss Mocha, si Drew Olivar, hanggang kami na ni Attorney Nick ang nag-take over, and then wala na po yung program na yan. I have a feeling na si Attorney Trixie na ang susunod na masisipa sa DWIC. Bumabatikos kasi siya eh, di ba? Ay ang may-ari ng DWIZ, pro Marcos talaga yan. Or maybe pro Butod, malay natin, di ba? Balita namin, tinawagan eh. Kaya good luck, Attorney Trixie. Anyway, you don't need that media, Attorney Trixie. Ako na magsasabi. Alam niyo bang si Taning at saka si Attorney Trixie ay BFF dati? Close na close. Ang tawag pa nga ni Attorney Trixie dito eh, baka masilip ni Attorney Trixie ang live natin. Ang tawag ni Attorney Trixie dito si Tips. Oh, Tips! Naaalibadbaran dati si Banat Bay kay Attorney Trixie. Alam niyo ba na may beef dati si Banat Bay at si Attorney Trixie? May ano yan dati, may sigalot. Nag-iiwasan kami niyan sa DWIZ, mga ate at kuya, sa radio station, na TV station na rin. Nag-iiwasan kami niyan. Kaya sinasabi ko sa inyo, marami akong alam. Oh, alam niyo bang pagka nasa lobby pa si Attorney Trixie or nasa waiting room ng radio station, tapos darating na kami, hindi kami pumapasok doon. Oh, dinidelay namin ni Banat ba yung pagpasok namin? Oh, umiiwas kami kay Attorney Trixie noon. Kasi nga sa Attorney Trixie, di kita dikit dito, best friend na best friend. Eh si Mocha binibira nito, even Banat Bay. So, ang iisip ni Banat Bay noon, kami naman ay hindi damay sa gulo, no? Pero ang iniisip ni Banat Bay noon, masyadong maka-thinking Pinoy si Attorney Trixie. So, alam niyo na, kaibigan ng kaaway eh. The enemy of my, di ba? Ganun yun. The friend of my enemy is my enemy as well. Parang yung mindset ni Banat Bay. Basta nag-iiwasan yan dati si Attorney Trixie and si Banat Bay. Hanggang sa siguro nag-usap sila ng baka messaging lang, are we okay? Parang nagtanong ng ganyan si Attorney Trixie eh. Sabi ni Banat Bay, we're good naman po, we're good. Pero kung nahahalata nyo noon mga ate at kuya, may sariling Christmas party sina Attorney Trixie, sina Mark Lopez, kung sino-sino pa. May sariling Christmas party kami. Di ba? Dati nag-Christmas party kami sa Shangri-La BGC. Miss Mocha, tapos mga politiko, sina Cayetano nandun din ako. Ang dami nga nagalit sa akin kasi nakipag-rubbing elbows ako kay Cayetano. Bakit? Tuta ako ni Cayetano. Eh, nandun lang umiwas ako. Pero, nandun din si Drew Olivar noon. After ng Christmas party namin or Christmas dinner namin sa BGC, Drew Olivar flew to the event naman, Christmas dinner and Christmas party ni Attorney Trixie. Dalawang party ay natin ni Drew kasi kaibigan din ni Drew at saka si Attorney Trixie lalo na. So, 'di ba? Umattend si Drew sa Christmas party namin ni na Banat Bay Miss Mocha, ni na Cayetano, then lipat si Drew doon sa Christmas party ni Attorney Trixie. Magkahiwalay. So may gap noon 'yan kasi nga dahil dito. Oo, nakaka-cause ka talaga ng damage. Taning. Unicorn Diva? Oh my God!
She's a diva. Diva. Diva si Taning. Anyway, pero sa mga Christmas parties na yon hindi kasama si Taning. Kasi nga hindi magandang pakasama. Iba ugali ito. Aminado naman siya, di ba? Aminado siya masama ang ugali. Ngayon, going back, um, yung yaman ni Taning, kataka-taka, kasi tumitigil na nga sa pagbo-vlog. Ngayon na lang ulit nag-vlog eh. Ngayon na lang ulit pwedeng kumita yung kanyang channel at saka yung kanyang Facebook page. Na according to SAS, pagbubulgar ni SAS, kumikita to ng 250,000 sa isang vlog lang. So mag-vlog lang siya ng isang beses isang linggo, pwede yun, no? Sapat na sapat, labis pa siguro yung 250k niyang nakukuha. How much more kung mag-live to araw-araw mga ate at kuya? Ibig sabihin, in 4 days, millionaire na as vlogger, ha? 2 million baga naman ang follower niya sa Thinking Pinoy. Tapos meron pa siyang YouTube channel. Ngayon, hindi naman na siya nagsipag mag-vlog, lalo na nung nag-aaral siya sa London. Ang palusot niya dito sa live na ito ay busy na kasi siya. Busy. Huwag mo nga ginainto ang nagalantaw sa imo, Taning. Manuginto, kagidya, purilon, butigon. Diba? Pathological liar. Ay, baka awayin ako ni Taning, baka gurgurin niya, Kems. Bakit? Threaten ka sa tungaw vlogger na katulad ko, ha? Dito ka ma-threaten. Pakinggan natin yung mga sasabihin ni na Joey at ni Miss Sass dito. Hold on. Pero alam mo, parang kunwari magka-mentalidad kami ni TP. Kasi sabi niya, di ba, kung alam nyo lang kung gaano ako kagago, okay, kukunin ko yung gago na part ni TP. So, i-represent ko kunwari na, oo, i-release mo na lang yung integrity mo at credibilidad mo, pati yung mga following mo, pati yung pagmamahal mo sa bayan. Para makuha mo yung gusto mo, parang ganun yung nakikita ko kay TP. At saka, parang feeling ko ang motto niya ngayon, wag mong kagatin yung kamay ng nagpapalamon sa'yo. Parang ganun, yung motto ni TP ngayon. Uy, nakikita ko yung mga engagement ni TP. Ang nagpapalamon naman sa kanya, isang bayan ng Pilipino, hindi niya, kaya nga ito nga, hindi mo pera yan, yun pa rin ang hashtag natin. Hindi mo pera yan, at hindi naman yung kung saan siya nagtatrabaho. Pinulan siya ganyan, kaya siya na-pa-end live, hindi mo pera. Pera nga daw niya yun, mayaman nga daw siya. Extremely wealthy because of sa pera ng Pilipino, and thinking of na parang hindi siya makakatapos ng pag-aaral dahil kung si Sas nga nakatapos ng pag-aaral PhD, 'di ba? Na kaya niyang mag-aral ng walang ganyan. Mm-hmm. So, yun lang, ma'am. Dinaalan po sa ganda. Dinaan lang sa ganda ni Sas. Nakikita ko yung engagement ng mga live ni TP kanina, ay dati, ang lakas ng mga engagement sa Facebook and YouTube. So, I think kikitain niya, kaya niyang makapag-aral sa maganda-gandang, tapos yung information pa about sa mga stars ni TP. I think with yung and I think naman kung tinuloy-tuloy yun ni TP, yung credibility niya and ganyan, hindi nararamdaman ng mga Pilipino na hindi siya nagbago. I think the OFW and other Filipinos will support him sa pag-aaral niya. May mga mapipera na na willing talagang magbigay just for may mga patriotic na mga yung mayayaman eh. They are really willing to spend money. So actually, ako nga nung masters ako kasi nga sa Netherlands may austerity measure. So, nag-cut ng budget sa mga university. So, hindi ka makakuha ng scholarship. Nag-GoFundMe ako. Pero, hindi mo ako nakakuha ng lahat, no? Kasi nga, may jowa rin naman ako. So, nag-contribute din siya doon. So, pero yung mga network ko, yung mga professors na na-meet ko, ganyan, nag-donate sila noon. And then, natapos ko yung masters ko. Bakla, wala pa akong following noon. Ito si TP, bakla, girl. Baka scholarship ng pati apo mo, pwede mabubuhay ka ng mga tao, ng mga taong supporters mo. Okay. So, na-mention yung information about nga sa mga pa-stars or sa mga tips. Yan, mga pakulay, 'di ba? Dito kasi kaya tama naman po kung gusto nga naman talaga ng isang vlogger na kumita ng malaki.
Andiyan naman ang YouTube, andiyan naman ang Facebook, both platforms na pwedeng pagkakitaan, grab mo na ng sabay. Ano yan eh, parang cash flow, dalawa yung source mo ng ng income, 'di ba? Both meron kang YouTube, may Facebook ka. So hindi lang isa yung source mo ng income, 'di ba? Sikat siya sa Facebook, 2 million followers. 300 to 400,000 ang followers sa YouTube. Oh, kung ako'y suga pa ate, tatsagain ko ang Facebook. Nag-aano naman, nagno-notify naman sa akin ng Facebook eh. Oh, you can, 'di ba? Pwede ka nang tumanggap ng stars, ganyan-ganyan. Pag-iisipan ko 'yan. Why not? Sabi kasi nung isa dito eh, hanggang kaapu-apuhan daw ni Taning, kaya niyang, 'di ba, yung sa kinikita niya sa mga pakupakulay, sa ads, pati yung sa ads, 'di ba mga ate at kuya? Yung mga lumalabas na advertisement sa mga live natin, sa mga content, o kaya daw pag-aralin ng kapu-apuhan, malaki talaga ang salapi. Ayun eh, marami kasing followers si Taning. Kailan ko pa mararanasan ng 2 million followers? Baka pag 100 years old na ako. Or 150 years old. Di ba? I don't know kung paano mapalaki ang isang channel. Pero at least tayo, di ba, umuusad, baby steps. O, 38K na tayo mga ate at kuya. Salamat na lang, may natutuwa sa Principesa. But sabi nga ni Sas, kumikita to ng 250,000 pesos, isang vlog lang. Kung tinuloy-tuloy niya, malamang, 'di ba? Araw-arawin niya, sabi ko nga 4 million ang kikitain ito, apat. Wala pang 1 week, 4 million, 1 million, 'di ba? $250,000 ng 250K eh. 4 na araw, 1 million na 'yun. Mamamayagpag siya ng bongga, maraming ang nakaka-appreciate sa paninindigan ni Taning noon, being a supporter ni Tatay Digong Kuno. Pero kilala na namin yan, Inabanot Bay. Kilala na namin ang likaw ng bituka ni Taning. Oportunista yan eh. 'Di ba? Doon siya didikit sa may mapapala. Siguro, talaga naman po nakakapagod mag-vlog. Hindi naman po ganun kadali kasi mag-vlog eh. Magre-ready ka rin ng itatopic mo. Dapat di ba wide reader ka rin? O research ka ng research. Paghiga mo, ano kayo tatopic ko bukas? Pagbangon mo, ano tatopic ko ngayon? O, mag-i-invest ka sa equipments. Talaga naman pong hindi rin, career po ang pagbablog. Kung siseryosohin ng mga vloggers ito. And kung lalaki yung channel mo katulad ng ni Taning, ni Nabanat by ni Miss Maharlika at ng mga lalo yung mga influencers na mga parang mga artista na yung mahilig bang prank, mga Ivana Alawi, ganyan-ganyan. O, lalo na yan, di ba? Career po talaga ito. May pera sa pagbablog. Kaya lang si Taning, ayaw na niya mag-vlog, baka meron siyang ibang sources. Ang sabi, Taning itong mga to, pwede mong kasuhan ng cyber libel, Taning. Ang iyo daw ginagastos or pinangtutustos sa pag-aaral mo sa UK ay pera ng taong bayan. How offensive is that? So, ibig sabihin, Taning, yan. Saan galing ang pera mo? Ikaw ba, hindi mo to dininay eh. Nung nabanggit ko doon kanina sa discussion natin, one time may isang nagtanong sa kanyang live, totoo ba na paaral ka ni Ma'am Shikels? Or nung mag-asawa? Ni Ma'am Shikels tsaka ni Pop Shikels. Ni Pusa at tsaka ni Jahas. Kadaling sagutin nun kung hindi totoo. No, hindi. Bakit? Anong tingin sa akin walang ipon? Tapos. Right? No. Hindi nila ako para. Anong sagot Taning doon? Akala kasi niya yun eh. Akala niya innocent question ng follower. Hindi siguro niya alam na hinuhuli na siya ng kanyang viewers. Sabi nga doon kanina sa comment, may nagko-comment dito kanina sa live, sabi, parang tinigil na lang ni Taning yung pagla-live kasi may mga nagha-hashtag doon ng hindi mo pera yan. Kaninong pera pinag-aaral mo, Taning? At nung tinanong ka nung matagal mo ng live, I think last year pa na live ni Taning yun, nung tinanong siya kung totoo bang pinapag-aral siya ni Kuting at saka ni Pusa at ni Queen Butod, ang sabi niya, parang ang sagot niya ay, anong masama kung pinag-aaral ako? Hindi ba, thanks po Ate Pebsagon, ate ba? Pebsagon, thank you. Sabi niya, ano naman kung pinapag-aral ako ng mag-asawa, hindi ba dapat magdiwang ang buong Pilipinas dahil pinag-aaral ako ng mag-asawa? Yun ang sagot ni Taning. Bakit kami magsi-celebrate na pinapag-aral ka? Gaano ka ka-special? Millions ang gagastusin ng mag-asawa kung sila nagpapaaral sa'yo. Ay, kung yung millions na yun, inilaan na lang sa iba pang mga scholars na deserving. Sabi ko nga, may mga scholarship na 5,000 lang per semester.
Parang allowance ba mga ate at kuya? Ibig sabihin sa isang school year, ang gagastusin lang ng gobyerno sa mga estudyanteng yun for their allowances, kung talagang kuripot ang gobyerno ha, 10,000 lang sa isang taon, sa isang estudyante. Oh, ay kung libong estudyante ang pag-aralin nila instead of pag-aralin ka, gaano ka ka-espesyal, ano ang magiging contribution mo sa bansang ito balang araw? Ang ginagastos mo taning, sabi ng mga vloggers, galing sa pera ng taong bayan. So malamang kung pinapag-aral ka ng mag-asawa, galing yun sa buwis. O, anong dapat gawin sa'yo? At anong dapat gawin dun sa mag-asawa kung ang pera ng taong bayan ginagastos sa mali? Kahit na ikay apakatalino, kahit ikaw pa ang kahit pa ikaw ang Mother Teresa ng Pilipinas, hindi ka dapat paggastosan ng milyon-milyon. Kung gagastosan ka ng milyon-milyon sa pag-aaral mo sa UK, dapat hindi lang ikaw ang estudyanteng pag-aralin ng gobyernong ito. Dapat hundreds, dapat thousands. Yung mga tipong hindi satisfied sa curriculum sa Pilipinas or sa turo sa Pilipinas, ba't hindi kayo masasatisfy? May UP naman. Pwede rin magpaaral ang gobyerno maybe sa mga Ateneo na iyan. Sa mga private school, sa LaSalle, sa UST. O kahit millions ang gastusin, hindi kasi laki ng ginagastos sa UK. So taning, ang tanong ng taong bayan, kaninong pera ang ginagastos sa pag-aaral mo? At totoo bang pinapag-aaral ka ng mag-asawa? Kung pinapag-aaral ka ng mag-asawa, dapat nagtitipid ka kasi pera ng taong bayan yan. Pero sa pamumuhay mo sa UK na ingay ng kapitbahay. Naka-Goyard na bag. Magkano ang Goyard mga ate at kuya? Maybe silip tayo ng Very Light ha, kung magkano ang presyo ng Goyard. Lintik. O, silip tayo, baka may makita tayo. Naka-Goyard na bag. Ermagerd, apakayaman. Oh my God. Silip tayo. Kataka talaga yung yaman ni Karing eh. Black Goyard bag. Naku, ano pa lang to, pang babae. $1,600 or $1,600. How much is that in Philippine peso? Malamang 100,000 pesos yan. Less than 100,000 pesos. Yung carry-on, yung shoulder bag lang. Ang Goyard ni Taning, luggage. Yung maleta. Baka yung mga kalahating milyon yun. Meron pa dito, St. Louis XXL. 2,300 or $2,300. Magkano yan? 150,000 halos. Ganang shoulder bag lang. How much more yung maleta? Goyard, may ganyan si Taning. Estudyante yan. Ang mga ate at kuya, kagagraduate ko lang ng college. Grabe kami maghigpit ng sinturon, Taning. Grabe kami magtipid. Ang isang kaklase ko, private school kami ha. Ang isang kaklase ko, may baong kanin ang binibili sa kantin, isang pirasong Shanghai. Grabing pagtitipid yun sa Shanghai at nanghingila ang ng sabaw sa kantin. My God, magkano isang pirasong Shanghai? 10 piso? 10 lang ginastos ng kaklase ko. Busog na siya, may baon siyang kanin eh. Naglalakad kami 2 kilometers, nilalakad namin yan. Mula sa school hanggang sa paradahan ng mga sasakyan namin. Tagaktak ang pawis namin. Estudyante ka magtitipid kasi Taning naka-Goyard. May real estate sa Pilipinas. Pabalik-balik ng UK. Saan galing ang pera mo, Taning? Pakisagot. Diba? Sumagot ka sa comment section. Mag-like and subscribe ka na rin.